Dito sa bansa, isa sa mga praktikal pinakamaasahang utility car ay ang Toyota Innova. Liban sa matipid may malakas na makina, ay nagdadala rin ng pangkalahatang gamit sa pang-araw-araw na pagsakay. Kabilang ang pagkakaroon nito ng maluwang na interior space para sa 8 pasahero, mga convenient at satisfying features na talagang nagugustuhan ng kahit na sino. Yun nga lang, marami pa rin sa atin ang hindi nakaka-afford sa modelong ito. Lalo pat nitong taon ay natagdagan na naman ng kaunti ang kasalukuyang presyo nito. Pero ganun pa man, marami pa namang sasakyan na gaya nito. Makokompromise lahat ng mga ninanais mo, tulad ng pagiging convenient, matipid, malakas at kayang sakyan ng hanggang sa 8 pasahero at maggamit kung saan-saan. Tulad ng isang bagong modelong ito na tatalakayin natin na katulad lamang din ng Toyota Innova, na may practical na katangian pero mas affordable naman ang presyo. Mas magugustuhan mo na kaya kesa sa Toyota Innova? Yan ang aalamin natin, pero bago yun, syempre kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, after naman kaibigan, pwede mo like, subscribe button pati ng notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa na namang minivan segment MPV car ang inilabas dito ngayon sa bansa na may dalang maraming katangian at gamit na mas mapapakinabangan sa pang-araw-araw. Ang MG G50 Plus ay ang pinakabagong multipurpose vehicle na idinisenyo para matugunan ang iba't ibang pangangailangan ng bawat pamilya at mga pasaherong sasakay dito, at pwede rin gamitin sa negosyo o anumang bagay kabilang ang grab, service, cargo at kung ano-ano pa. Malalabas lamang ng modelong ito ngayong taon sa Philippine market, nakasabay ng iba pang mga bagong modelo ng MG cars gaya ng MG3 hatchback. At itong MG G50 Plus ay ang entry ng brand para sa kanilang multipurpose vehicle segment dito sa bansa, na ngayon ay mabibili mo sa 3 klaseng variant na pagpipilian. Kabilang ang 1.5 manual transmission variant nito na nagkakahalaga ng 1,048,000 pesos, na sinundan pa ng pangalawang variant na 1.5 automatic transmission COM na may kabuuan ang presyo naman na 1,188,888 pesos. Habang ang panghuling variant na tinatawag na top of the line na may 1.5 automatic transmission type LVX na may kasalukuyang presyo naman na 1,288,888 pesos. Ang modelong ito ay ginawa para mas mapakinabangan ng buong pamilya sa modernong paraan, bilang ang pagkakaroon ng mas kaakit-akit na internal sa mas pinalawak na accessibility, comfort at convenient. Gaya ng Toyota Innova, sa external na disenyo, ito ay may nakakaagaw din na atensyon ng hugis na platform gaya ng sa Toyota Innova. Sa frontal face design, aagaw rin sa atensyon mo ang magandang appearance ng front bumper radiator grille nito. Naka fully chromated garnish kasama ang mga premium light na kakaibang disenyo na naka LED type na klase na rin, at mga daytime running light. Nagbibigay dito ng kakaiba at sariling pagkakakilanlan. Kasama ang rear combination lamp system nito na naka LED type na rin na klase. May kasama pang center rear lamp sa may rear spoiler, mga chrome accent garnish kaya nagmumukhang elegante. Kasama ang built-in roof rack na nakaabang para sa roof tray at iba pang amenity na makikita sa external na appearance nito. Kinukumpleto ang buong postura nito na para talagang Toyota Innova sa side profile. Kaya tuloy masasabi mong mas maigi na lang bumili nito kumpara sa Toyota Innova kung pareho lang naman pagdating sa external. Well, mapunta naman tayo sa kabuang detalye ng makina nito. Higit sa kalaman ng marami, ang modelong ito ay may mas mababang makina lamang kumpara sa Toyota Innova kung ikukumpara. Dahil ito ay pinapagana lang ng 1.5 liter gasoline type engine na may turbocharged na rin. Nilagyan din ng 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft sa makina na nakarugtong sa isang dual clutch automatic transmission o manual type na klase ng transmission nito na may 6 to 7 speed variable gear shifting. Ang kakaiba sa modelong ito pagdating sa transmission ay nilagyan kasi ng dual clutch na klase. Hira lamang sa mga MPV car na gaya nito o kauna-unahan lamang ang modelong ito na nagkaroon ng dual clutch transmission type, na kung saan magbibigay sa modelong ito ng maraming kakayahan para mas mailabas pa lalo ang naitatagong lakas at bilis ng makina kahit pa sa mga paahon, kargahan at sa mga highway passes ay siguradong hindi ka nito bibitinin. Magawa ng 179 horsepower at 285 Nm ng torque, at may bilis na umaabot ang modelong ito ng hanggang sa 185 km/h. Ang malakas na makina nito ay ipinare sa isang matipid na pagkonsumo ng fuel, kaya naman mas magugustuhan mo pa lalo
dahil ang 60 liters fuel tank capacity nito ay kayang ubusin sa loob ng 900 to 950 kilometro o katumbas yan ng 15 to 16 km per liter. At bukod pa dyan, itong modelo ay nilagyan din ng magagandang klase ng suspensions sa front na naka MacPherson strut suspensions at torsion beam na may kasamang shock and coil spring naman sa rear suspension. Parehong mga naka-disc type na rin ang braking system at naka-tubeless naman ang mga gulong nito na may kabuuang sukat na 17-inch. Pagdating sa steering, ito ay ginamitan ng power steering type na klase at adjustable na steering column. Naka-rack and pinion na rin ito kaya hindi mabigat i-maneuver. Pagdating naman sa comfort, ang interior base ay nilagyan ng maraming gamit gaya ng 7 to 8 seating capacity at may black trim levers, sidings ngunit naka-beige naman ang headlining. Mga adjustable seats, dalawang captain chair sa second row seats at foldable naman ang third row seats para mas ma-maximize ang rear compartment storage kung may mga ikakarga kang bagahe. Ang mga upuan nito ay mga naka-leather seat cover na sa top variant ngunit nakatela naman ang mga cover ng sa low-end variant nito. May mga accessories power outlet, socket at USB port para sa mga isasaksak na gadget kasama ang mga console pocket, bottle and cup holder, armrest at aircon system na napakalamig. Sinamahan pa ng maraming gamit gaya ng entertainment and communication. Nilagyan ito ng malaking TV screen na 12.3-inch size display infotainment at touchscreen pa at may kasamang Apple CarPlay at Android Auto na rin. Nilagyan na rin ito ng speaker na 6 na piraso, Bluetooth connectivity, radio at marami pang iba kaya kumpleto na ang libangan sa mahahabang biyahe. Bukod pa dyan, ang magandang readout ng driver nito sa instrument panel ay mahalaga rin para mas maunawaan ang anumang sign notification na ibinibigay ng sasakyan sa oras ng pagmamaneho o kahit anong kondisyon. Nilagyan ito ng naka-digital at analog type na klase ng panel gauge para mas maunawaan at maidetalye ng maayos ang anumang klaseng impormasyon na lumalabas dito. Kaya na lamang ng fuel gauge, milyahe, RPM, speed, orasan, signals at marami pang iba. At pagdating naman sa safety, ay hindi na rin magpapahuli sa ilang mga brand competitor ang modelong ito. Ay nilagyan din ng maraming features na makatutulong para mabawasan ang pangamba sa oras ng mga hindi inaasahang pagkakataon o aksidente na magaganap sa loob ng kalsada. Gaya ng pagkakaroon nito ng speed sensing door lock. Kusang naglalak ang pintuan kapag nakalimutang isara at tumakbo na ng hanggang sa 20 km per hour. Naka-electric parking brake na lang din ang modelong ito at wala ng lever. Meron itong hill start assist na magagamit sa paahon na kalsada. Gumagana lang sa oras na mahihinto ka sa matatarik na kalsada. Meron itong anti-lock braking system na nag-a-unlock sa maigpit na kapit ng brake during emergency braking. Sinamahan pa ng electronic brake force distribution. Sumusuporta sa malakas at mahigpit na kapit ng brake nito sa mga pababang kalsada naman. At sinamahan pa ito ng brake assist na mas magpapalakas palalo ng pagpipreno. Ilagyan din ito ng Vehicle Stability Control System. Nagpapanatili naman sa stability ng sasakyan lalo na sa mga malulubak, bako-bako o pakurbadang kalsada. Sinamahan pa ito ng Cruise Control System. Nagpapanatili sa relax na pagmamaneho sa oras na gumagana ang cruise control system nito. Nakakapag na-maintain na ang bilis mula sa 40 to 60 km per hour sa highway kahit na hindi ka gagamit ng acceleration pedal. May mga parking sensor na rin ito para safe din ang pagpapark sa mga masisikip na parkingan. Lagyan ito ng front and rear parking sensor. May kasamang rear camera at park assist para maalalayan tayo sa bawat pagpapark. Sinamahan pa ito ng front and side impact beams, mga seatbelt warning, airbags, ISO fixed child mounts, crash sensor at marami pang iba. May mga security features din ito para hindi basta-bastang manakaw, mapasok o mapagana ang makina nito. Gaya na lamang ng pagkakaroon nito ng central locking, power door lock, engine immobilizer system, anti-theft device at anti-theft alarm system. Nagpapatibay ng security features nito upang hindi basta-bastang magalaw ng kahit na sino. Pagdating sa dimension, ang modelong ito ay may haba na 482.5 cm at taas na 177.8 cm. May lapad ito na 182.5 cm at nagkakahalaga ang kabuuang presyo nito mula sa 1,049,000 pesos
hanggang sa 1,289,000 pesos dito sa bansa. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video ngayon. Kung nagustuhan yung topic natin ngayon, baka pwedeng pa-click ng like button at pa-comment na rin ng iyong opinion sa ibaba pagkatapos ng video na ito. Bago po tayo magtapos ay nais ko po muna magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at tagabang palagi sa mga video na ina-upload natin.